Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ganti ng OFW sa babaerong asawa. Halos manginig ang buong katawan ni Mang Nestor habang pinapanood ang paglalampungan ng manugang niya at ng babae nito. Halos maglabasan na ang mga ugat niya sa noo at leeg. Hinawakan naman siya ng asawa sa kamay pero marahas niya yung iwinaksi. Nagpupuyo sa galit na humakbang siya palapit sa 2 taong abala sa ginagawa ng mga ito. Mga walagya kayo! Hayop kang animal ka! Ito ba bang igaganti mo sa pagtitiis ng anak ko sa ibang bansa? Gulat naman na naghiwalay ang 2 sa biglaang pagsulpot ng matandang lalaki. Itay, ano po ginagawa niyo dito? Tay, mali pong iniisip niyo. Ano po? Huwag mo nang tangkaing magpaliwanag! Demonyo kang lalaki ka! Habang yung anak ko nagpapakahirap sa ibang bansa, heto ka, nagpapakasarap sa kandungan ng babaeng yan! Hayaan niyo po akong magpaliwanag, Tay. Ano pang ipapaliwanag mo? Huling-huli ka na namin ng asawa ko sa akto! At wag na wag mo akong tatawaging tatay! Hindi kita anak! Wala akong manugang na walang kahihiyan! Imbis na ikaw ang bumuhay sa pamilya mo, hinahayaan mo yung asawa mo na magpakaalipin sa ibang bansa! Napatungo naman si Manny sa mga pinagsasasabi ng kanyang biyenan. Nahihiya na rin siya sa mga tao sa paligid nila dahil sa mga pinagsasasabi nito. Kahit kumukulo ang dugo, pinili na lang niyang kimkimin ang nararamdaman. Ipapaalam ko tong katarantatuhan mo kay Cheryl! Tay, huwag naman po. Maawa naman po kayo. Huwag niyo naman po hayaang masirang pamilya namin dahil lang dito. Sana inisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Ikaw ang sumira sa pamilya mo dahil dyan sa kagaguhan mong yan. Sabi ko naman sa inyo, mali kayo na akala eh. Mali po kayo nang iniisip. Isang malakas na bigwas ang pinakawalan ni Mang Nestor sa pisngi ng manugang. Bumalandra naman sa sahig ang lalaki. Huwag mo kong ginagawang tanga! Alam ko yung nakita ng 2 mata ko! Hindi pa rin nababawasan ang galit ni Mang Nestor sa manugang. Dinuro-duro pa niya ito habang nanatiling nasa lupa. Inawat naman na si Mang Nestor ng asawa nito. Hinila na nito paalis sa lugar na yon ang asawa. Iniwanan muna ni Mang Nestor ng matalim na tingin ang manugang at ang babae nito bago tumalikod kasama ng asawa. Pagdating sa bahay, nagpupuyos pa rin ang kalooban niya habang patuloy sa pagsasalita. Habang ang asawa niya ay nakikinig lang sa kanya. Bakas din dito ang matinding galit. Noon pa ayaw ko na sa lalaking yon eh. Yung anak mo lang kasi patay na patay sa lalaking yon. Tignan mo nangyari sa katigasan ng ulo niya. Napunta siya sa walang kwentang lalaki. Batugan na nga, babaero ba? Sandaling huminto sa pagsasalita si Mang Nestor. Kitang-kita naman ang pagtaas-baba ng dibdib nito sa matinding galit. Titiyakin ko na makakarating kay Cheryl ang mga kalokohan niya. Babawiin ko rin sa kanya mga apo ko. Napapailing na lang din ang asawa niya habang nakikinig sa kanya. Dismayado rin ito sa nasaksihan sa manugang. Hindi nga lang ito katulad niya na madaling magpakita ng galit. Higit pa sa galit ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Samantala, balisa naman si Manny sa bahay nila. Hindi maiwasan na matakot siya na baka naisumbong na ng biyenan sa asawa ang nasaksihan ng mga ito. Kapag minalas-malas ka nga naman kung bakit pa kasi nakita pa ng mga biyenan ko eh. Pag nagkataon, sira na mga plano namin ni Gigi. Kailangan kong maunahan ng mga biyenan ko bago pa sila makapagsumbong. Agad niyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Agad siyang nagtipa ng mga kasinungalingan na kukontra sa mga sumbong ng mga biyenan. Tingnan natin kung sino ang mas paniniwalaan ni Cheryl. Patay na patay kaya sa akin yung babaeng yon. Hindi niya kami kayang iwanan. Ngising-ngisi pa na tinititigan niya ang bago niyang cellphone na binili niya sa padalang pera ng asawa. Makalipas nga ang 1 oras, nakatanggap si Manny ng tawag sa asawa.
Binago pa niya ang tono ng boses niya para mas kaawa-awa sa pandinig nito. Oo, mahal. Totoo yung sumbong ko sa'yo. Simula nang umalis ka, hindi na naging maganda yung trato ng tatay mo sa akin eh. Noon pa man, ayaw na niya sa akin eh. Tinitiis ko na nga lang yung trato niya alang-alang sa'yo at sa mga bata. Pero ang hindi ko matanggap, yung gagawan niya ako ng kwento para sirain tayo. Nagulat nga ako eh. Bigla niya akong paratangan na may babae. Sumpa man, mahal ko. Kahit kailan, hindi ko yung magagawa sa'yo. Alam mo yan. Itanong mo pa sa mga bata kung ano yung mga sakripisyo ko dito sa atin. Mahaba niyang pahayag sa asawa na nasa kabilang linya. Sandali niyang pinakinggan ang mga sinasabi nito. Siya naman ay nagkunwari na sumisigok-sigok at napapahinga ng malalim. Okay lang ako, mahal. Huwag mo nang awayin ang tatay mo. Tandaan mo, mga magulang mo pa rin sila. Dapat pa rin natin silang irespeto. Hayaan mo na. Ayokong ako pa yung maging dahilan ng samaan nyo ng loob eh. Kaya ko lang naman ipinaalam sa iyo yun dahil natatakot din siyempre ako na paniwalaan mo yung kwento ng tatay mo. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, napapasigaw pa si Manny sa sobrang saya. Kawawang mga matatanda. Akala nila ganun lang kadali na mawawala ako sa buhay ng anak nila. Ngayon, anihin niyo ang galit ng anak niyo. May 3 taon nang nasa Kuwait ang asawa. Wala siyang alam sa totoo nitong kalagayan sa bansang kinaroroonan. Hindi rin kasi siya nagtatanong dito. Ang mahalaga lang sa kanya ang perang pinapadala nito na ginagamit niya sa pambababae. Simula nang ikasal sila, hindi na siya nagkaroon ng matinong trabaho. Kapag nahirapan, agad siyang umaalis. Madalas din siyang matanggal sa trabaho dahil laging nasasangkot sa away ng mga katrabaho. Nang magkasakit ang kanilang bunsong anak at mabaon sa utang, doon nagpasya si Cheryl na magtrabaho sa abroad bilang OFW nga. Gusto rin itong makapagpagawa ng bahay nila sa lupang ipinamana ng ama nito. Akala nito ilang buwan na lang ay matatapos na ang bahay na ipinapagawa nito. May mga larawan kasi siyang pinapadala rito na kung saan-saan lang niya kinukuha. Walang kamalay-malay ang asawa na kung ano ang itsura ng bahay na iniwan nito ay ganun pa rin hanggang ngayon. Samantala, ilang oras pagkatapos ng pag-uusap ng mag-asawa, kasalukuyan namang kausap ni Cheryl ang mga magulang. Parang nauupos na kandila na napaupo na lang sa upuan si Mang Nestor. Hindi makapaniwala sa mga sinabi ng anak. Handa mo kaming itakwil ng nanay mo nang dahil lang sa lalaking yon? Anak, niloloko ka lang ng asawa mo. Kitang-kita namin kung paano siya makipaglampungan sa babaeng yon. Kami ang paniwalaan mo. Kaming mga magulang mo ang totoong nagmamalasakit at nagmamalas sa inyo ng mga anak mo. Ilang sandali pa ay pinutol na ni Cheryl ang pakikipag-usap sa ama niya. Nais pa sanang makipag-usap ng mga magulang niya pero walang nagawa mga ito nang tapusin na niya ang pakikipag-usap. Mas pinaniwalaan pa niya ang asawa niyang walang hiya kaysa sa atin. Hinagod-hagod naman ng asawa ang kanyang likod para mapakalma siya. Nanginginig na naman kasi sa galit ang matandang lalaki. Hindi na nakatiis si Mang Nestor na hindi puntahan ang bahay ng manugang. Pasado 11:00 na ng mga oras na yon. Naabutan pa niya itong pupungas-pungas. Halatang bagong gising lang ito. Oh, Tay, anong ginagawa niyo dito sa bahay ng ganito kaaga? Maaga pa ba to sa'yo, ha? Dinaig mo pa talaga ang anak mayaman kong umaste. Nasaan ang mga apo ko? Sino ang nag-aasikaso sa kanila bago pumasok sa eskwelahan kung ngayon ka lang nagising? Malalaki na naman po yung mga apo niyo eh. Kaya na nilang mag-asikaso sa sarili nila. Malaki na ka mo?
Yung sabihin mo, wala kang kwentang ama! Tamad ka na nga magtrabaho, tamad ka pa rin asikasuhin yung mga anak mo! Dadalawa na nga lang ang apo ko eh, hindi mo pa magampanan yung tungkulin mo sa kanila? Anong klase ama ka? Tay, hindi niyo naman po nakikita yung ginagawa ko sa kanila eh. Inaasikaso ko naman po sila. Kailangan pa ba may pruweba akong ipakita sa inyo? Gusto niyo bang i-video ko pa lahat ng mga ginagawa ko sa mga apo niyo? Nanguuyam naman na tinitigan siya nito bago inilibot ang paningin sa buong bahay nila. Sira-sira na ang mga dingding, magulo at madumi ang paligid. Ni isa wala man lang bagong gamit kahit sana lagayan ng mga damit. May sampayan na bakal sa loob mismo ng sala kung saan halo-halong nakasampay ang mga malilinis at maduduming damit. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin napapaayos itong bahay ninyo? Saan mo dinadala yung perang pinapadala ng anak ko? Napag-usapan na po namin ni Cheryl na pagbalik na lang niya ipapaayos tong bahay. At saka po, sakto lang sa gastusin namin sa pagkain at sa mga bata yung pinapadala niya. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, ha? Napatungo naman si Manny. Hindi na rin niya maitago ang takot na nararamdaman niya sa harapan ng biyenan. Baka bigwasan na naman siya nito sa mukha. Bakit para kang maamong tubang ngayon, ha? Bakit hindi mo ilabas ang kayabangan mo na lagi mo ipinagmamalaki sa ibang tao? Tay, malaki po ang respeto ko sa inyo. Huwag niyo naman po akong bastusin sa sarili kong pamamahay. Respeto ba ka mo? Kung totoo sa loob mo yan, hindi mo kami sisiraan sa mismong anak namin. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Diyan ka magaling sa kayabangan mo at paghahabi ng kwento. Hindi ko alam kung ano yung nakita siya ni Cheryl Ni hindi ka man lang magtaglay ng magandang katangian. Ano bang gayuma yung ipinainom mo sa anak ko at patay na batay siya sa'yo? Marami pa sanang naisabihin si Mang Nestor sa manugang pero minabuti na lang niyang umalis na. Bago tuluyang umalis, nilingon niya muna ang manugang na hindi masalubong ang mga mata niya. Nang wala na ang biyenan, doon lang inilabas ni Manny ang totoong kulay. Buwisit na matanda. Hindi pa... Ay nako, kainis. Sumugod-sugod pa talaga rito Kung isumbong ko kaya ulit yun sa anak niya, tingnan ko lang kung hindi kayo itakwil. Ginawa nga ni Manny ang nasa isip. Agad namang naniwala ang asawa habang nagkukwento siya rito ng mga hinabi niyang kwento tungkol sa mga magulang nito. Pagkatapos ng tawag, tatawa-tawa si Manny at ang babae nito. Pabiro pang sinabi ng kanyang babae na ang sama naman niyang manugang at asawa. Matagal na akong may sungay, no? Tanga lang talaga yung asawa ko at paniwalang-paniwala sa akin. Ang tawanan nila ng kanyang babae ay nauwi sa mainit na eksena. Buong magdamag silang nagpakasaya habang nagtitiis sa ibang bansa ang asawa. Samantala, muling nagkausap ang mag-ama. Umiiyak sa kabilang linya si Cheryl habang sinasambit nito ang mga katagang halos dumurog sa puso ng mga magulang. Anak naman, magunos dili ka sa mga sinasabi mo. Mga magulang mo pa rin kami. Nagmamalasakit lang naman kami sa iyo Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng asawa mo. Hindi na natuloy pa ang iba pang gustong sabihin ni Mang Nestor. Pinutol na ng anak ang tawag. Nanlulumo na sinulyapan niya ang asawa na nasa tabi habang umiiyak. Tinapos na kasi ng anak nila ang kanilang ugnayan dahil sa mga sumbong ng asawa nito. Wala na tayong magagawa. Yun ang desisyon ng anak mo. Mas pinili niya ang asawa niya kaysa sa atin. Lalong lumakas ang hagulgol ng kanyang asawa. Batid kasi nila na yun na ang huling makakausap nila ang anak. Sa kabilang banda naman, nagpapakalango sa alak kasama ng babae at barkada nito si Manny. Kasalukuyan silang nasa kilalang kabaret sa bayan. Sige, inom pa tayo.
Order lang kayo ng kahit na anong gusto nyo. Sagot ko lahat yan. Napuno naman ng kantsawan sa bahaging yun ng kanilang mesa. Maya-maya din ang order ng mga kasama niya. Nang maubos ang dalang pera, tsaka lang nagyakad na umuwi si Manny. Pagdating sa bahay ay nadatnan niyang gising pa ang dalawang anak. Sininghalan niya pa ang dalawang bata nang humingi sa kanya ng pagkain. Abwisit! Nakita niyo bang may dala akong kaldero, ha? Kung walang bigas, di sana umutang muna kayo sa tindahan. Lalong nag-init ang ulo ni Manny nang sagutin siya ng panganay na hindi na sila gustong pautangin sa tindahan dahil sa haba ng kanilang listahan. Mga malalaki na kayo. Dapat alam niyo ng dumiskarte sa sarili niyong sikap. Huwag niyo na akong asahan dahil marami akong ginagawa, no? Nagkatinginan naman ang magkapatid at hindi na nakapiyok pa. Tumahimik na lang sila kaysa masaktan pa sila ng ama. Malimit kasi sila nitong saktan lalo't nakainom ito. Ang pagkalam ng sikmura ay dinaan na lang ng magkapatid sa pagtulog habang tahimik na lumuluha. Kinabukasan na walang pasok sa eskwelahan, nagpasya ang magkapatid na puntahan ang kanilang lolo at lola. Nagulat pa si Mang Nestor nang mapagbuksan sila ng pintuan. Agad na yumakap ang dalawang bata sa kanilang lolo habang umiiyak. Kinuwento rin nila ang kalagayan nila sa bahay ng kanilang ama. Labis namang nahabag ang dalawang matanda. Mula ngayon, dito na kayo titira, ha? Hindi na ako papayag na bumalik pa kayo sa poder ng inyong ama. Kahit tigmak sa luha ang mga bata, napangiti na rin ang magkapatid sa tinura ng lolo nila. Naganda naman ang kanilang lola ng makakain. Tahimik lang na pinagmasdan ng gutom na apo. Kita sa katawan ng mga ito ang kakulangan sa kain. Labis na awa ang nadama nila ng mga sandaling yon. Si Manny naman ng mga oras na yon ay hinahanap na ang mga anak. May iuutos kasi siya sa mga ito. Nagtanong-tanong na siya sa mga kapitbahay pero hindi daw nila nakita ang dalawang bata. Saan kaya nagsuot yung mga yun? Makakatikim na naman ang mga yun sa akin pag uwi. Wala talagang kadala-dala sa palo. Sinabi nang huwag aalis ng bahay, umalis pa rin. Iniisip niya kung saan hahagilapin ng mga anak nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagitla pa siya nang makita ang asawang tumatawag. Nang sagutin niya yon, mababakas pa sa tono ng boses nito ang matinding excitement. Bigla namang kumabog ang dibdib niya at pinagpawisan pa siya ng malapot nang marinig ang mga tinuran nito. Kailan ang uwi mo? 3 buwan mula ngayon? Pakiwari ni Manny ay mahihimatay siya sa matinding kaba na nararamdaman. Hinanap din ng asawa ang mga anak pero nagdahilan na lang siya na nakikipaglaro sa bahay ng mga kaibigan ng mga yon. Maya-maya namputol na ang kanilang usapan. Naman, anong gagawin ko? Paano ko ipapaliwanag sa kanya yung tungkol sa bahay na ipinagagawa niya? Ay, bakit ba kasi uuwi na siya kagad eh? Dahil sa labis na pag-aalala sa nalalapit na pag-uwi ng asawa, nakalimutan na niya ang paghahanap sa mga anak. Inabot ng ilang araw bago malaman ni Manny kung nasan naroon ang mga anak. Kahit kabado, pumunta siya sa bahay ng mga biyenan para bawiin ang dalawang bata. Malayo pa lang, natanaw na niyang naglalaro ang mga bata sa harap ng bahay. Nang makita siyang papalapit, bumakas sa mga mukha ng mga anak ang pangamba. Tumakbo rin ang mga ito papasok sa loob ng bahay na tila nakakita ng multo. Nakaramdam naman siya ng matinding iritasyon sa ginawa ng mga ito. Ilang saglit pa, lumabas ang kanyang biyenang lalaki. Susundin ko po sana yung mga bata. Ha! Saan ka ba kumukuha ng kapal ng apog sa pagpunta mo rito, ha? Hindi naman ako pumunta dito kung hindi dahil sa mga anak ko eh. Ibigay niyo na lang ho sila para wala na hong gulo.
Sa tingin mo, ibibigay ko sa iyo mga apo ko? Pagkatapos kong malaman sa kanila ang mga ginagawa mo? Wala ka talagang kwentang ama! Umalis ka na dito bago pa may magawa ko sa iyo pareho nating pagsisihan! Hindi ako alis dito hanggat hindi ko kasama ang mga anak ko. Ganon? Talagang hinahamon mo ako, ha? Bago po ako tumuloy dito, galing na ako sa barangay. Nakausap ko si Kapitan. Kung hindi nyo ibibigay ang mga anak ko, mapipilitan akong ituloy ang reklamo ko sa inyo. Wala kayong karapatan na basta nalang kuhanin ng mga bata ng walang pahintulot ko, no? Sino naman ang may sabi sa iyo na kinuha ko mga apo ko? Kusa silang pumunta dito dahil hindi na nila masikmura ang mga ginagawa mo. Pinababaya mo sila. Palibasa kasi puro ka pang bababae. Ikaw ang irereklamo ko. Wala ho kayong ebidensya sa mga binibintang nyo. Kahit anak nyo, hindi naniniwala sa inyo. Hayop! Akmang bibigwasan ito ni Mang Nestor ng awatin ng asawa. Bakit nyo siya pinipigilan? Hayaan nyo lang siya, Nay. Idadagdag ko na lang yung mga gagawin niya sa akin sa reklamo ko. Nanginginig na sa matinding galit si Mang Nestor, pero pinilit pa rin niyang pakalmahin ang sarili. Hindi ko pa rin ibibigay sa iyo mga apo ko. Kahit anong mangyari. Huwag mo kong tatakutin na magrereklamo ka. Huwag niyo po akong subukan. Ako ang huwag mong sagarin. Walang paalam na tumalikod na si Manny. Makalipas lamang ang kalahating oras, may mga kasama na ito na pakilala ay mga taga-barangay. Kahit duda si Mang Nestor sa mga ito, wala siyang magawa kundi ilabas sa mga apo. Nag-iiyakan ng mga bata at hindi bumibitiw sa pagkakakapit sa kanilang lolo at lola. Ano? Hindi mo ba nakikita? Ayaw sumama sa'yo ng mga apo ko. Hindi ho dito pinag-uusapan kung gusto nilang sumama. Ako ho ang may karapatan sa kanila dahil ako ang tatay nila. Hinawakan na ni Manny ang mga kamay ng mga bata at pilit hinihila. Nakabitiw naman ang bunso at nakatakbo palayo. Sakto namang may padaan na sasakyan. Tumilapon ang maliit na katawan ng bata nang bumangga dito ang unahan ng sasakyan. Lahat sila natulala sandali habang nanlalaki ang mga mata. Si Mang Nestor at asawa nito ang agad na tumakbo palapit sa bata. Si Manny naman ay tila itinulos na lang sa kinatatayuan. Hindi rin niya namalaya na lumuwag ang pagkakahawak niya sa isa pang anak. Napasunod na lang siya ng tingin ng isakay sa sasakyan ng anak para dalhin sa ospital. Sabi ng doktor na gumagamot sa bata, kailangan pang obserbahan nito. Sa ngayon, ligtas na ang bata sa panganib. Salamat naman at ligtas na nga po natin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Tuma naman sa pag-iyak ang asawa ni Mang Nestor. Kahit papaano ay nakahinga na sila ng maluwag. Inabot ng 2 linggo sa ospital ang apo ni Mang Nestor. Mabuti na lang, tumulong din sa gastusin ang nakabangga sa apo. Hindi na rin sila nagdemanda dahil batid naman nila na hindi kasalanan ng driver itong nangyari. Sa 2 linggong yon, hindi man lang nagpakita sa ospital si Manny. Kasalukuyang kausap ni Manny ang asawa sa cellphone. Hindi niya binanggit ang nangyaring aksidente sa anak nila. Ibang bersyon ang sinabi niya. Wala na akong magawa, mahal. Kaysa naman na magkasamaan na naman kami ng loob ng mga magulang mo hinayaan ko na lang sa kanila yung anak natin. Mababawi rin naman natin sila kapag umuwi ka na Naramdaman ni Manny na marami pang gustong itanong ang asawa sa kanya. Dangan lamang ay tinatawag niya ito ng amo nito. Nakahinga naman siya ng maluwag nang tapusin na nito ang kanilang pag-uusap. Ay, nako, muntik na naman ako dun Buti na lang, kinakatigan pa rin ako ng swerte. Ang kailangan ko na lang ay kung paano makukumbinsi si Cheryl na wag munang makauwi. Hindi yari talaga ako. Inilibot pa niya ang paningin sa buong kabahayan. Isa pa yon sa pinoproblema niya. Kapag nalaman ni Cheryl na
hindi pa napapaayos tong bahay, tsak magwawala sa galit yun. Mang gagawin ko? Tinawagan na lang ni Manny ang isa sa mga girlfriend niya. Ayaw niya munang isipin ang mga nakaambang problema niya sa hinaharap. Gusto niya munang magpakasaya. Ang problema nga lang, maaga din siyang umuwi. Naubos agad ang perang dala niya. Ay, malas talaga oh. Bakit ngayon pa naubos yung pera? Matatagalan pa naman bago magpadala ulit si Cheryl. Buong maghapon tuloy hindi maganda ang araw ni Manny. Idagdag pa ang alalahanin kung paano niya mababawi ang mga anak. Ilang beses na kasing hinahanap at tinatanong ng asawa ang mga anak nila. Kahit kinakabahan, lakas loob siyang bumalik sa bahay ng kanyang mga biyenan. Pagkarating pa lang niya, agad na siyang sinalubong ng galit ni Mang Nestor. Ha! Ang kapal naman ng mukha mong magpakita ba dito? Talaga bang wala ka nang natitirang kahihiyan dyan sa katawan mo, ha? Tay, hindi naman ako nagpunta dito para manggulo eh. Susunduin ko lang yung mga bata. Yun din ang gusto ni Cheryl. Hindi ako papayag na makuha mo ang mga apo ko. Hintayin natin bumalik si Cheryl. Tingnan ko lang kung gugustuhin pa rin niyang ibigay sa iyo mga apo ko. Baka nga kapag nalaman niya yung totoo hiwalayan ka na niya ng tuluyan eh. Hindi ako hihiwalayan ng asawa ko. Mahal niya ang pamilya namin. Kaya mabuti pa ho, ibigay niyo na yung mga anak ko sa akin. Ba't talagang inuubos mo ang pasensya ko, ha? Sandaling nawala si Mang Nestor. Pagbalik, may dala na itong itak. Hala, talaga bang hindi ka aalis dito sa pamamahay ko, ha? Napatres naman si Manny at lumarawan sa buong anyo niya ang matinding takot. Teka tay, magunos diliho kayo. Hindi naman po ako lalaban sa inyo eh. Kaya lang naman ako nandito dahil sa utos ni Cheryl. Pues, kung ayaw mong ihiwalay ko yung ulo mo sa katawan mo, umalis ka na dito. Ngayon na! Paano po yung mga anak ko? Anong sasabihin ko sa nanay nila? Wala akong pakialam. Basta umalis ka na dito. Kahit anong mangyari, hindi ko sa iyo ibibigay ang mga apo ko. Ano? Hindi ka ba talaga alis? Humakbang papalapit si Mang Nestor sa nahihintakutang manugang. Napapaligiran na rin sila ng mga nag-uusyosong mga tao. Dumating na rin ang asawa ni Mang Nestor na galing sa pamamalengke. Inawat siya nito bago sinabihan din nito ang manugang na umalis. Aalis na ho ako. Pero babawiin ko ho yung mga anak ko sa ayaw at sa gusto ninyo. Kami ang masigit na may karapatan sa kanila, hindi kayo. Hindi na nagawa pang sumagot ni Mang Nestor nang mabilis na nakatalikod ang lalaki. Noon lang din niya ibinaba ang hawak na itak. Wala naman talaga akong balak na gamitin to sa kanya eh. Gusto ko lang siyang itaboy paalis dito. Paliwanag niya sa asawa kahit hindi ito nagtatanong sa kanya. Galit na galit naman si Manny na umuwi ng bahay nila. Buisit! Kailangan ko mabawi yung mga bata sa kahit na anong paraan. Magagamit ko pa sila laban kay Cheryl. Oras na mabuko niya ang mga ginagawa ko sa perang ipinadala niya. Nawala lang ang init ng ulo ni Manny nang dumating ang girlfriend niya. Oh, buti naman dinalaw mo ako dito. Kung alam mo lang yung pinagdaraanan ko ngayon. Dumagdag pa yung bisit kong biyenan. Pagsusumbong pa niya sa babae. Dating gawi, nauwi na naman sa mainit na eksena ang pagkikita nilang yon. Pagkatapos ng tagpong yon, tinawag ni Manny ang kaibigan para sabihin na kailangan niya ng bagong larawan ng kunwaring bahay na ipinapagawa niya. Yung kasi ang hiling ng asawa. Magpadala naman daw siya ng larawan ng bahay. Malapit nang umuwi si Cheryl dito kaya kapag dumating siya, huwag muna tayong magkita ha. Huwag ka rin munang tatawag sa akin. Hintayin mong tawagan kita. Bilin pa niya sa girlfriend bago niya ito pauwiin. Nakasimangot naman ito na halata na hindi nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Nang mapag-isa na naman, muli na naman niyang iniisip kung paano malulusutan ang kasinungalingang hinabi niya. Sana wag na lang matuloy yung balak ni Cheryl na pag-uwi. Doon na lang siya habang buhay sa ibang bansa.
Sisirain na naman niya yung bawat araw ko kung pipirmi siya dito. Hanggang sa pagiga sa kama, dala ni Manny ang alalahanin sa napipintong pag-uwi ng asawa. Matulin na lumipas ang 1 linggo. Nagtataka si Manny kung bakit hindi man lang tumatawag ang asawa sa kanya. Hindi tuloy ba iwasan nakabahan siya? Ano kayang nangyari sa babaeng yun? Hindi man lang tumatawag. Kailangan ko pa naman ng pera at balak naming magbakasyon ng girlfriend ko. Aniya sa sarili habang nakatitig sa hawak na cellphone. Kinahapunan, habang nakikipag-umpukan si Manny sa mga nagiinuman, humahangos na lumapit sa kanya ang kapitbahay niyang binatilyo. Anito, dumating na ang kanyang asawa. Parang itinulo sa kinauupuan si Manny. Halata rin sa kanyang mukha ang pamumutla. Nanginig din ng kanyang labi sa matinding kaba na nararamdaman. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagbaba ng basong tangan na may laman pang alak. Tila hindi na rin niya naririnig ang mga kantsaw ng mga kainuman na bigyan naman daw sila ng pasalubong ng asawa kahit maliit na tsokolate lang. Ilang sandali pa ay magkaharap na sila ng asawa. Pareho silang nag-aagilap ng sasabihin sa isa't isa. Si Manny ang unang nakabawi. Nilapitan niya ang asawa at mahigpit na niyakap. Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka? Di sana nasundo kita sa airport. Hindi man lang tumugon sa yakap niya ang asawa kaya kumalas na siya rito. Gusto ko sanang surpresahin ka eh. Pero mukhang ako yung nasurpresa. Ito na ba yung bahay na ipinapagawa ko? Wow! Ang ganda! Ang layo sa mga larawan na ipinapadala mo. Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Malinaw naman na niloko mo lang ako. Nasaan yung mga pera na ipinapadala ko sa'yo ha? Saan mo dinala? Kasi Hindi mo masabi kung saan mo dinala? Kasi kung saan-saan lang napunta. Hindi mo man lang inisip yung pagod ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yung pagtitiis ko na hindi kumain ng masarap para makapagpadala lang sa inyo. Marami pa akong tiniis at sinakripisyo dahil akala ko may bahay na akong uuwian. Hindi na napigil ni Cheryl ang mapaiyak sa pinaghalo-halong emosyon na nararamdaman. Para siyang naubusan ng lakas na umupo sa katabing upuan habang lumuluha. Mahal, hayaan mo kasi ako magpaliwanag. Na-scam kasi ako eh. Oo, yun, na-scam ako. Nasimot yung pera mo lahat. Natakot ako na baka mapano ka sa ibang bansa sa pag-iisip kaya pinalabas ko na lang na may bahay na tayong pinapagawa. Sa tingin mo maniniwala ko sa mga kasinungalingan mo? Bigla naman bumalasik ang anyo ni Manny nang marinig ang tinura ng asawa. Ang yabang mo naman eh. Kesyo nakapag-abroad ka, kala mo kung sino ka na? Tingin mo ba sa akin dahil lang ganito ako, gagawa ko ng kasinungalingan ha? Bakit hindi mo masabi saan mo dinala yung perang ipinapadala ko? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Na-scam nga ako! Sinong niloloko mo ha? Tingin mo ba sa akin ganun ako katanga? Di bahala ka kung ayaw mong maniwala. Siguro nasulsulan ka ng mga magulang mo no? Kaya ka ganyan. Huwag mo nga silang idamay dito. Hindi ko pa nga sila nakikita eh. Ay nako, makalayas na nga dito. Kaya ayaw kitang umuwi dahil alam kong bubungangaan mo na naman ako. Aalis na sana si Manny nang harangan siya ni Cheryl. Buong lakas pa siyang itinulak ng asawa. Hindi pa tayo tapos. Kaya huwag mo akong tatalikuran. Nasaan ang pera ko? Talaga bang mahina yung kokote mo? Sinabi na nga na-scam ako eh. Wala na yung pera mo. Hindi ko na may babalik pa. Kung gusto mo, bumalik ka na lang kaagad sa abroad at magtrabaho ka para magkapera ka ulit eh. Pinaghahampas ni Cheryl sa dibdib ang asawa sa matinding galit na nararamdaman niya. Sinalag naman ni Manny ang bawat hampas na ginagawa niya. Ang sama mo! Pinagkatiwalaan kita! Tiniis ko lahat para maipadala ko sa iyo ang buong pera ko. Tapos ito lang palang gagawin mo, hayop ka! Tumigil ka na nga. Kasalanan mo rin naman at nagtiwala ka kagad eh. Sinabi nang tumigil ka na eh. Itinulak ni Manny ang asawa.
Bumalandra naman ito sa pader ng kanilang bahay. Hindi man lang yun ininda ng asawa. Muli siyang sinugod nito at pinaghahampas ng mga kamay. Hindi na nakapagpigil pa si Manny. Isang sampal ang pinakawalan niya rito. Napatda naman ang asawa at napatitig sa kanya habang sapo ang pisnging nasaktan. Kapag hindi ka pa tumigil, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ang sama mo! Hindi ka pa rin nagbabago! Hindi talaga! Ako pa rin yung demonyong sinamahan mo! Ano? Masaya ka na? Walang nagawa si Cheryl kundi ang mapahagulgol na lang habang nakasalampak sa sahig. Si Manny naman ay tuluyan ng lumabas ng bahay. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, hayop ka! Tila wala sa sarili na nilibot ni Cheryl ang paningin sa buong bahay. Sumasagi sa isipan na sana panaginip lang ang nakikita niya, na hindi totoo na wala ang bahay na kanyang ipinapagawa. Nilamon na naman siya ng matinding lungkot at muling napaiyak sa isang tabi. Paano na? Nasayang lahat ng sakripisyo ko. Ilang taon kong hindi nakasama ang mga anak ko. Tapos, wala akong darat ng bahay. May ilang oras ding nagmukmok si Cheryl bago naalala ang mga anak. Nalaman niya sa kapitbahay ang nangyaring aksidente at nasa poder ng mga magulang ang mga anak. Ang mga anak ko nga pala, kailangan ko silang puntahan kina tatay. Dala ang maleta at ilang gamit, pumunta na siya sa bahay ng mga magulang. Hindi man lang niya binati ang mga kapitbahay na pumansin sa kanya. Pagdating sa bahay ng mga magulang, naabutan niyang pinapakain ng ama ang anak na naaksidente. Hindi na naman niya napigilan ng manubig ang mga mata. Natigilan din ng kanyang mga anak at magulang nang makita siyang nakatayo sa may pintuan. Maya-maya, hindi na napigil ni Cheryl na takbuhin ang mga anak na nagulat sa bigla niyang pagsulpot. Mahigpit niyang niyakap ang mga ito at pinaliguan ng halik sa buong muka. Mga anak ko, sobrang namiss ko kayo. Sorry kung ngayon lang si nanay Hindi na rin napigilan ng dalawang binatilyo ang maging emosyonal, maging ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang sandaling emosyonal na pagkikita, inilabas na niya ang kanyang mga pasalubong. Sa inyong lahat ng yan, hatiin niyo na lang yung mga laruan Yung mga damit at sapatos, may pangalan niyo yan. Marami pang chocolate yan. Pasensya na kayo mga anak kung iyan lang ang pasalubong ni nanay Medyo nagtipid kasi ako dun Hindi na naman maiwasan ni Cheryl na mapasigok nang maalala ang nangyari sa bahay na ipinapagawa niya. Iniwan na muna niya mga anak sa sala habang kausap niya ang mga magulang. Lahat ng kalokohan at panloloko ng asawa ay sinabi ng mga ito. Ikaw lang naman kasi matigas ang ulo anak Mas gusto mo pang paniwalaan ng lalaking yung kaysa sa amin. O ngayon, ano nangyari? Parang hinipan lang ang perang pinaghirapan mo. Malamang sa babae niya yung ginagastos. Kapal talaga ng muka. Huwag niyo na po akong sisihin, Tay. Nangyari na Hindi ko na may babalik ang lahat. Yun na nga Kung nakinig ka lang sa amin noon, hindi na to mangyayari pa. Napigilan sana natin. Sa mga apo ko ako naaawa Sa dami kasi ng pwede nilang ama, yung lalaki pang yun. Sasampahan ko sila ng kaso ng babaeng yun. Kasal kami at nasa sa akin ang lahat ng mga karapatang magreklamo. Para ano pa? Para balikan ka niya? Kagastos ka lang ng malaki anak. Ang mabuti pa, iwan mo na yung asawa mo. Hayaan mo na siya ng babae niya. Tay naman, paano po yung pera ko? Yun ba talaga ang dahilan? At saka, alam naman natin na hindi mo na yung mababawi. Napatungo naman si Cheryl dahil sa tinuran na yun ng ama.
Sana naman sa pagkakataong ito kami naman ang nanay mo yung pakinggan mo. Kalimutan mo na yung lalaking yun. Huwag ka nang makikisama sa kanya. Habang wala kang trabaho, tumito ka muna sa amin at bahala kami sa iyo at sa mga anak mo. Nanatiling walang imik si Cheryl. Batid ng mag-asawa na ang pananahimik na yon ay may iba siyang pinaplano. Nagkatinginan na lamang silang mag-asawa. Kahit ilupa sa mahabang biyahe, inubos ni Cheryl ang maghapon niya sa pag-aasikaso sa mga anak. Gusto niya kasing punuan ang ilang taon na pagkakahiwalay nila ng mga bata. Kinabukasan, nagpaalam siya sa mga magulang na may pupuntahan lang. Nagdududa naman na tinitigan siya ng ama pero hindi nagtanong. Babalik din po ako kagad. Nagmamadali na siyang humakbang palayo. Tsak ang mga hakbang sa patutunguhan niya. Babalik siya sa bahay nila. Hindi pa tayo tapos. Kailangan muna namin magtuos ng babae mo. Pagdating sa bahay nila, nadatnan niyang naroon ang asawa at babae nito. Cheryl, anong ginagawa mo dito? Bakit? Bahay ko to. Nakalimutan mo na ba? Pag-aari ito ng tatay ko. Yung babaeng yan, anong ginagawa niya sa pamamahay ko? Bakit niyo binababoy ang bahay na ito? Akmang magtataray ang babae nang pigilan nito ni Manny. Bahay ko rin to, no? Huwag mo sana kakalimutan yon. Legal tayong mag-asawa kaya may karapatan din ako sa bahay na to. Oh, talaga? Kaya binababoy mo? Kaya kung sino-sino basura ang dinadala mo rito, ganun ba? Tinitigan pa ni Cheryl ng matalim ang babae na nakikipaglaban ng matalim na titigan sa kanya. Tama ka na nga. Dami mong satsat. Ano ba kailangan mo? Wala akong kailangan sa iyo. Ang gusto ko, umalis kayo sa bahay na ito at ibalik mo ang pera ko. Dahil kung hindi, kakasuhan kita sa ginawa mong panloloko. Bakit? May ebidensya ka ba na niloko kita? Natural lang na padalan mo ako ng pera dahil mag-asawa tayo. Kung ginamit mo ba naman yung utak mo, di sana hindi ka naloko. Nakinig ka na lang sana sa mga magulang mo kasi lahat ng sumbong nila sa'yo totoo lahat Walang hiya ka! Ang sama mo! Pati mga anak natin pinabayaan mo ng dahil sa babaeng yan! Ilang taon ako nagtiis sa pagiging irresponsable mo at pagiging babaero. Tapos ito lang igaganti mo? Hindi na nakapagpigil si Cheryl na hindi sugurin ng asawa. Pinagsasampal niya ito. Kahit saan na lang niya ito tamaan. Ray, tumigil ka na nga! Tanggapin mo na lang na tanga ka! Itunulak pa siya ni Manny na naging sanhi para sumadsad siya sa magaspang nilang sahig. Tumayo agad siya. Nahagip pa niya ng tingin ang pagngisi ng babae nito. Magbabayad ka ng mahal. Kayo ng babae mo. Tandaan mo ang araw na ito. Ang daming pangkuda. Umalis ka na dito. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi ang bahay na ito. Hayop ka. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. Babawin ko ang bahay na ito. Hindi ito sa'yo. Hinawakan siya ni Manny sa braso at kinaladkad hanggang sa labas ng bahay. Pasalya siya nitong binitiwan. Huwag ka nang makabalik-balik dito ha. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Wala ka nang pakinabang sa akin kaya makakalis ka na sa buhay ko. Si Gigi na ang mahal ko at hindi na ikaw. Itanim mo yan sa kukote mo. Hindi na hinintay ng asawa na makasagot siya. Pabalibag na nitong sinara ang pinto ng kanilang bahay. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ni Cheryl para hindi mapabulalas ng iyak. Doon lang niya napansin ang mga kapitbahay nilang pinagtitinginan siya. Taas ang noo na naglakad siya paalis sa lugar na yon. Pagdating niya sa bahay ng kanyang magulang, kinuwento niya ang nangyari sa kanya. Naggalit naman ng kanyang ama. Bakit pa kasi pumunta-punta ka pa dun sa bahay niyo Atin ang bahay na yon, tay. Lupa mo yung kinatitirikan ng bahay na yon. Hindi ako papayag na babuyin nila ang pamamahay na yon. Walang ya talaga yung asawa mo Wala na talagang kahihiyan sa katawan. Nagawa niya talagang sabihin sa iyo yon? Hindi na napigilan pa ni Cheryl lang mapaiyak.
Sinisisi niya kasi ang sarili kung bakit ganoon ang nangyari. Ay, nako. Yaman mo na yun, anak. Bahay lang yon. Ang mahalaga, nandito na kayo ng mga apo ko. Hindi ako papayag na habang buhay kayong lolokohin ng lalaking yon. Kaya huwag ka na umiyak. Mababawi din natin ang bahay na yon. Ilang taon kong tiniis ang mga ginawa niya. Umasa ako na magbabago din siya, pero lulang siyang lumala. Naramdaman ni Cheryl ang paghagod ng nanay niya sa kanyang likod. Pinalalakas din nito ang kanyang loob. Naalala niyang bigla ng muntik na niyang itakwil ang mga ito bilang magulang dahil sa asawa. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga nariyan ang mga anak mo at kami ng nanay mo. Kami na lang ang kukumpleto sa buhay mo ngayon, anak. Napayak lalo si Cheryl sa kabutihan ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ng sabay ang mga ito at nagpasalamat. Nang sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Cheryl. Kapag kaharap ang mga anak, pinipilit niyang maging masigla para sa kanila. Anak, Cheryl, iniisip mo pa rin ba siya? Hindi na po, Tay. Sa laki ba naman ang atraso niya sa akin? Anak, wag mo nang ipagkaila. Ako pa bang hindi makakakilala sa iyo? Alam niyo naman po na siya lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Kahit tutol kayo noon sa kanya. Nagawa ko kayong suwayin ni nanay para sa pagmamahal ko sa kanya. Ilang taon akong naging bulag sa mga kapintasan niya. Ang dami kong tiniis sa ibang bansa para matupad ang mga pangarap namin. Yung mga gabing pangungulila ko sa mga anak namin. Tapos, ito lang ang igaganti niya. Hindi na napigilan ni Cheryl ang mapahagulgol na naman ng iyak sa mapait na sinapit. Anak, naiintindihan kita. Pero kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Alam ko naman po yun eh. Hindi ko lang talaga mapigilan na makaramdam ng sakit. Tao lang naman ako, Tay. At nasasaktan. Pinay na ni Cheryl ang mga luhang tumulo sa kanyang mga pisngi. Pinilit niyang ngumiti sa kanyang tatay at nangako na yun na ang huling beses siyang iiyak ng dahil sa asawa. Sumunod na mga araw, inabala na lang ni Cheryl ang sarili. Kapag nasa eskwelahan ang mga anak, lagi lang siyang nagkukulong sa kanyang silid. Hindi naman na siya pinakikialaman ng mga magulang dahil abala mga ito sa kanilang pwesto ng mga gulay sa palengke. Kasalukuyang siyang mag-isa sa bahay nila. Kaya naman sa may sala na lang niya itinuloy ang ginagawa. Akala niyo siguro hahayaan ko kayong maging masaya? Sisiguruhin kong mas matindi pa ang karmang darating sa inyo. Aniya habang nakatitig sa kulay itim na libreta. Nung nasa ibang bansa siya, may nakilala siyang Ali. Bago ito mamatay, sa kanya inahabilin nito ang libretang yon. Naglalaman yon ng iba't ibang uri ng itim na kapangyarihan. Katulad ng kulam. Nung una, hindi siya naniniwala pero ngayon gusto niyang pag-aralan ang kapangyarihang itim na libro. Pero ngayon gusto niyang pag-aralan ang kapangyarihan ng nasa itim na libro para gamitin sa paghihiganti sa kanyang asawa. Sino makakapagsabi na balang araw magagamit ko to? At sa babaera ko pang asawa. Sa'yo ko unang susubukan ng kapangyarihan nito. Tingnan nga natin kung gaano talaga ito kabagsik gaya ng sinabi ng dating may-ari nito. Bago pumanaw ang Ali, itinuro nito kung paano yung gagamitin. Pero kasabay nun ang babala oras na ginamit niya ang kapangyarihan ng itim na libro. Masyado daw mapanganib ang bawat pahina ng libretang yon.
matinding kapahamakan ang mangyayari na maaring mauwi sa pagkasawi ng taong balak niyang gantihan. Dahil sa kasawiang naranasan, sarado na ang puso't isipan ni Cheryl. Ang nais na lamang niya ay makaganti sa asawa sa ginawa nito sa kanya. Araw-araw niyang inaaral ang nilalaman ng itim na libro, hanggang makabisado na niyang wikain ang salitang Latin na nilalaman nito. Ang kailangan na lamang niya ay tahimik na lugar kung saan niya isasagawa ang maitim na paghihiganti. Isang hapon, kinausap siya ng ama habang naglalaro ang mga bata sa labas ng bahay. Anak, ayoko sanang sabihin to pero ayokong sa iba mo pa malaman eh. Tungkol ba kay Manny, Tay? Sige lang, sabihin niyo kung ano yung tungkol sa kanya. Balita ko kasi, ibinenta na niya yung bahay niyo ng asawa mo. Talaga? Paano niya kaya naibenta yun kung wala akong paintulot? Ano kayang hocus-pocus na ginawa niya, no? Alam mo naman yung asawa mo. Maraming kaibigan na halang din ang bituka basta pera ang pinag-uusapan. Hindi malabong nakagawa siya ng paraan kung paano may pagbibili yung bahay na yun ng wala man lang paintulot. Hindi umimik si Cheryl pero biglang nanalim ang kanyang mga mata. Hayaan na lang natin ang karmang maningil sa kanya, anak. Tama kayo, Tay. Ipaubayan na lang natin sa karma. Siya nga pala, anak. Hindi naman sa amin na madali kita ha, pero gusto ko lang sanang itanong kung ano na ang plano mo. Maghanap ka ba ng trabaho dito sa atin? Magtatrabaho pa rin po ako pero hindi na dito. Ibig mo bang sabihin balak mo ulit mag-abroad? Opo, Tay. May inaayos lang po ako bago mag-apply ulit dun sa dati kong agency. Alam niyo naman po na kung dito lang ako maghahanap buhay, sapat lang para sa araw-araw na gastusin. Gusto ko rin pong makaipon para sa kinabukasan ng mga anak ko. Hindi mo naman kailangang umalis pa eh. Sabi ko naman sa iyo ako nang bahala sa inyo. Gusto ko po kasi na tumayo sa sariling paa, Tay. At saka gusto ko rin po na mabili na yung peso nyo sa palengke para hindi na kayo umuupa. Tayo din naman ang makikinabang kung sakali Siya. Kung yan ang pasya mo, basta kahit ano pa yung maging desisyon mo, anak, nandito lang kami ng nanay mo. Salamat po, Tay, sa walang sawang pag-iintindi nyo sa akin. Kahit muntik ko na kayong itakwil noon dahil kay Manny. Nginitian ni Mang Nestor ang anak at tinapik pa sa balikat bago iniwan. Si Cheryl naman ay muling nagmuni-muni. Naghihintay lang siya ng pagkakataon na maisagawa ang maitim na plano sa asawa. Habang hindi pa naisasagawa ang plano, inasikaso muna niya ang pag-a-apply muli ng trabaho papuntang ibang bansa. Samantala, ang perang pinagbentahan ng bahay ay parang hinipan lang ng hangin sa kamay ni Manny at ng girlfriend nito. Ay nako, malas talaga. Sunod-sunod talo natin sa sugal oh. May balat ka yata sa puwit kaya minamalas ako eh. Nagdadadabog naman na iniwan siya ng babae. Sinundan lang niya ito ng tingin. Wala naman siyang balak na suyuin ito. Kumusta kaya si Cheryl at ang mga anak ko? Balita ko nagbabalak ulit mag-abroad yung lokang yun Napapahinga na lang ng malalim si Manny habang iniisip ng mga oras na yon kung paano lalapitan ng asawa. Nang araw na yon, mag-isa lang sa bahay si Cheryl. Nang biglang may kumatok. Kunot ang noo na binuksan niya yon. Hindi na siya nagulat nang mapagbuksan ng asawa. Nakangiti ito sa kanya habang siya blanko ang ekspresyon ng mukha. Gusto ko lang sana kayong kumustahin ng mga bata. May pasok pa sa eskwelahan ngayon. Kaya dapat alam mong wala sila dito ngayon at mamaya pa ang uwi. Palibhasa kasi,
Hindi ka nagpakaama sa kanila kaya wala kang alam ultimo araw ng pasukan ng eskwela eh. Ikaw, kumusta ka? Mas maayos na ngayon. Sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Anong nakain mo? O baka nabalitaan mo kaya bigla ka naging maamong tupa ngayon? Nalaman mo ba na paalis na ulit ako? Ha? Hindi ah. Ngayon ko lang yan nalaman. Talaga lang ha? Yan lang ay pinunta mo dito? O ngayon, nakamusta mo na kami? Pasensya na ha. Marami pa kasi akong gagawin eh. Nakakaabala ka na. Napatitig naman sa kanya si Manny. Hindi na rin ito nakahuma ng isara ni Cheryl ang dahon ng pinto. Napasandal na lang sa may pinto si Cheryl habang may imbing ngiti sa labi niya. Hindi na ako papayag na mauto mo pa. Ilang araw nang pabalik-balik si Manny sa bahay ng kanyang mga biyenan. Nagbabaka sakaling makakausap niya ang asawa at mapapalambot ang puso nito. Saktong pumunta siya nang si Mang Nestor ang nakaharap niya. Ang kapal naman ng mukha mo na pumunta dito. Talaga bang gasimento na yung kakapalan ng apog mo? Wala kaya atang pakiramdam eh. O baka wala sa bukabularyo mo yung salitang hiya. Gusto ko lang naman pong dalawin yung mga anak ko eh. Para ano? Kalimutan mo na sila. Total, hindi ka naman nagpakaama sa kanila eh. Ayaw ka na rin nilang makita. Huwag ka namang gulo pa rito. May karapatan ako sa kanila. Kahit ano pa hong sabihin nyo, ako pa rin ang tatay nila. Karapatan ba ka mo? Eh kung ganon, bakit mo ibinenta ang bahay ng anak ko na walang pahintulot niya? Hindi mo man lang binahaginan ng mga anak mo? Hindi naman agad nakaapuhap ng sasabihin si Manny. Hindi niya inaasahan na ipapamukha yun ng biyenan niya. Hindi ko naman po inubos yung pera eh. Itinabi ko po para sa mga bata. Sinungaling ka talaga! Umalis ka na nga sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo! Hindi niyo po ako pwedeng pagbawalan na makita ang mga anak ko. Ba't sinusubukan mo ba talaga ako? Gusto ko lang naman pong makita yung mga anak ko eh. Huwag yun naman po sanang ipagkait yun. Ama rin po kayo. Dapat naiintindihan niyo yung kalagayan ko. Kung hindi ko pa kabisado yung likaw ng utak mo, baka mapaniwala mo pa ako na totoo yung sinasabi mo. Gusto mo lang namang gamitin ang mga apo ko para makalapit ka na naman sa anak ko eh. Bakit? Dahil ba nabalita mong paalis na naman siya? Gusto mo na namang sumandal? Parang gusto ng manliit na mga sandiling yon si Manny sa mga binibitiwang salita ng kaharap. Huwag niyo naman po akong husgahan kaagad. Hindi po yun ang intensyon ko. Wala akong pakialam. Basta umalis ka na lang dito. Baka kung ano pang magawa ko sa iyo eh. Puro na lang po kayo pagbabanta eh. Pwede ko kayong kasuhan sa paulit-ulit yung pagbabanta sa akin. Inaalisan nyo na nga ako ng karapatan sa mga anak ko eh. Sana naman maging makatao naman kayo. Ako pa talagang pinagsabihan mo sa pagpapakatao? Hoy! Ikaw ang hindi marunong magpakatao sa atin! Hindi ako papayag na pagbawalan nyo ako na makita mga anak ko. Babalik ko ako dito. Aba, wag mo ako subukan! Matalim lang na tinitigan ni Manny ang biyenan bago tumalikod. Nang dumating si Cheryl galing sa agency, agad na kinuwento ni Mang Nestor ang naging paghaharap nila ng asawa niya. Ay nako, nanginginig talaga ako sa galit kanina. Matindi lang ang pagtitimpi ko para hindi ako makagawa ng bagay na pagsisisihan namin pareho eh. Hayaan niyo na lang po siya, Tay. Tsak natitigil din yon. Paano kung may gawin na naman siya? Katulad nung araw na maaksidente yung apo ko. Siya pa rin po ang ama ng mga bata. Hindi natin siya pwedeng habang buhay na pagbawalan. Ibig sabihin, hahayaan mo na lang na pumunta siya dito na parang walang nangyari? Sa ngayon po, hayaan muna natin siya. Mataman siyang tinitigan ni Mang Nestor. Tila sinusuri siya nito. Anak,
Sabihin mo nga sa akin, gusto mo pa rin bang makipagbalikan sa asawa mo? Wala na po akong balak na makipagbalikan sa kanya, Tay. Ayaw ko lang kasi ng gulo. Lalo't paalis ako. Ayoko mag-alala na baka kung ano yung gawin niya sa inyo. Anak, huwag mo kaming alalahanin. Kaya kong ipagtanggol ang pamilya na ito. Ang gusto ko ay mangako kang hindi na makikipagbalikan sa lalaking yon, ha? Huwag din po kayo mag-alala. Wala na po akong pag-ibig sa kanya. Napalitan na po yun ng puot. Kaya wala nang mangyayari na balikan sa amin. Napatango na lang si Mang Nestor sa kabila ng pagdududa sa mga binitiwan niyang salita. Araw ng Biyernes, saktong may pinuntahan ng kanyang mga magulang sa kamag-anak nila. Isinama ng mga ito ang mga apo. Doon din magpapalipas ng gabi ang mga yon. Pinipilit din siyang isama pero nagdahilan na lang siya na kailangang maaga siyang pumunta sa agency kinabukasan. Gumuhit siya ng pabilog sa sahig ng kanyang silid. Sa loob ng bilog ay nilagyan niya ng baliktarang hugis at sulok. Pinalibutan din niya yun ng mga kandilang itim. Maging ang buong silid ay nagkalat ang mga malalaking kandila. Nakaupo siya sa gitna ng bilog at tanga ng itim na libro. Isang pahina ang paulit-ulit niyang binasa habang nasa sahig ang larawan ng asawa. Lahat ng ginawa mo sa akin, ibabalik ko sa iyo. Tanggapin mo ang puot ko. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng silid kahit sarado ang mga bintana. Tila naririnig din ni Cheryl ang boses ng Ali na nagbigay sa kanya ng libreta. Parang tinuturuan siya nito sa dapat niyang gawin. Pumikit siya at hinayaan ang boses na yon na magmando sa dapat niyang gawin. Nang mga oras na yon, kaulayaw ni Manny ang girlfriend niya. Nasa kalagitnaan na sila ng mainit na sandali nang matigilan si Manny. Para siyang binuhusan ng malamig na yelo. Naglaho bigla ang nararamdaman niyang init. Bigla siyang tumayo at sinabi sa babaeng kasama na bigla siyang nawalan ng gana. Inis naman na tinalikuran na lang siya nito. Ano bang nangyari? Bakit ba parang bigla akong nakaramdam ng takot? Napapahilamos na lang sa sariling mukha si Manny. Inilibot rin niya ang mga mata sa buong silid. Pakiwari niya kasi may mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Nang sumunod na araw, naging matamlay na si Manny. Lagi rin mainit ang ulo niya tuwing tinatanong siya ng girlfriend. Katulad ng mga sandaling yon. Pwede ba ha? Tigilan mo yung kakatanong. Kaya hindi tayo magkapera dahil sa bunganga mo eh. Lalo pang nag-init ang ulo niya nang sabihin nitong maghanap siya ng trabaho. Kung gusto mo, ikaw maghanap ng trabaho para may pakinabang ka naman. Yun na rin ang huling araw na nagkita sila nito. Nang mga sumunod na araw, unti-unti nang bumabagsak ang katawan niya. Kapansin-pansin din ang pamumutla ng balat niya at panlalalim ng mga mata. Hindi kasi siya makatulog tuwing gabi. Lagi siyang nananaginip na masama. Parang ayaw na niyang matulog. Minsan pinuntahan niya ang mga anak. Galit na naman siyang hinarap ng biyena na lalaki. Ano ba? Ikaw na naman. Di ba sabi ko sa iyo na wag ka nang babalik dito? Gusto ko lang naman pong makita yung mga anak ko eh. At si Cheryl ho. Wala sila dito. Kaya makakalis ka na. Akmang tatalikod na ang matandang lalaki nang pigilan ito ni Manny. Saan po sila nagpunta? Ipinasyal sila ni Cheryl na hindi mo magawa sa kanila. Palis na kasi ang anak ko sa 1 linggo. Sinusulit lang niya yung nalalabing araw niya na nandito pa siya. Walang prenong tura ni Mang Nestor sa kanya. Ganun po ba? Pwede ho bang bumalik ako dito bukas? Ang kulit mo rin ano? Hindi ka nga welcome dito.
Kaya umalis ka na bago pa ako tumawag ng mga tanod at sabihin na nanggugulo ka na naman dito. Hindi naman po ako nanggugulo eh. Gusto ko lang makausap ang mag-iina ko. Huwag mo nang ipilit dahil ikaw din naman ang may kagagawan kung bakit sila nawala sa'yo. Pwede ba lubayan mo na kami? Bigyan mo na ng katahimikan ng pamilya mo. Paano naman po ko? Anong paano ka? Wala na kaming pakialam sa'yo. Hindi mo nga nagawang pangalagaan ng pamilya mo eh. Tapos ngayon, gusto mo magkaroon kami ng paki sa'yo? Gusto ko lang naman pong mabuo yung pamilya ko. Bakit? Dahil palis na ang anak ko? May gagatasan na naman kayo ng babae mo? Ang kapal mo! Kung kinakailangan luluhod ako para mapatawad niyo lang ako sa mga nagawa kong kasalanan. Ay ba hindi na kailangan? Dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Kaming lahat ay hindi na naniniwala sa'yo. Bago pa makahuma si Manny, mabilis na siyang tinalikuran ni Mang Nestor. Nanlulumo namang naiwan si Manny. Walang magawa kundi umalis na lang. Hanggang makaalis si Cheryl, hindi na ito nakausap ni Manny. Patuloy din sa pagbagsak ang kanyang katawan. Kahit tutol ang kalooban, umuwi na lang siya sa pamilya niya. Inasikaso naman siya ng kanyang ina pero bakas dito ang disgusto sa pag-aasikaso sa kanya. Pasensya na po kayo na kung nagiging pabigat ako sa inyo. Wala lang talaga akong malapitan eh. Nakita naman ni Manny ang paglambot ng ekspresyon ng mukha nito. Makailang beses din siyang sinamahan ng ina sa doktor para magpatingin. Pero ilang espesyalista na ang sumuri sa kanya pero walang makapagsabi kung ano ba talaga ang sakit niya. Pinili na lang niya sa bahay na lang hintayin ang mga huling sandali niya. Pakiramdam niya kasi parang doon na rin siya patungo. Ito na siguro yung karma ko. Nagbabayad na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Kahit kailan, hindi ako naging mabuting padre di pamilya. Kaya tama lang na wala sila sa tabi ko. Hindi nila obligasyon na damayan ako. Hindi na nakaya pa ni Manny ang nararamdamang pangungulila. Kaya kusang naglanda sa mga luha niya sa mga mata. Sana lang mabigyan pa ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Makabawi sa pamilya ko kahit hindi ko na sila makasama. Makita ko lang sila kahit sa malayo. Okay na sa akin yun eh. Alam ko naman na mas magiging maayos ang mga buhay nila kung wala ako sa tabi nila. Bumuhos pang lalo ang emosyon kay Manny. May ilang oras din siyang nagnilay-nilay sa mga nagawang kamalian. Habang lumilipas sa mga araw, palala na rin ng palala ang kalagayan ni Manny. Hindi na rin siya makatayo at lagi na lang siyang nasa higaan. Nakarating naman yon sa kaalaman ni Mang Nestor kaya nang minsang nag-video call ang anak ay kinuwento niya rito ang balita. Anak, nakakaawa nga daw yung kalagayan eh. Kaya pala nung huling punta parang may kakaiba sa kanya. Siguro may iniinda na siyang sakit noon. Yun na siguro yung kanama sa kanya, Tay. Siguro nga. Matindi tuloy yung bumalik sa kanya ngayon. Sa susunod po huwag niyo na lang pong babanggitin ng taong yun. Ayoko na lang kasing magkaroon ng ugnayan sa taong yun eh. Ay, sige. Mukhang nakalimutan mo na nga talaga siya. Kaya katiting ba hindi ka man lang naaawa sa kanya? Kahit katiting naawa po, wala na, Tay. Naiintindihan naman kita, Iha. Ay, isa nga pala. Nakausap ko yung nanay niya. Nakikiusap kung pwede daw bang dalawin ng mga bata yung kanilang ama. Baka daw kasi yun na lang daw ang hinihintay ni Manny. Pwede naman po. Siya pa rin naman ang ama ng mga anak ko .
hindi ko yung pwedeng ipagkait sa kanya. Ay, salamat naman, Iha. Nagtatanong na rin kasi yung mga bata tungkol sa ama nila eh. Kahit hindi naging mabuti sa kanilang tatay nila eh, normal pa rin na hanapin nila ito. Sige tay, kailangan ko na pong putulin ng tawag ha. Tinatawag na ako ng ama ko eh. Tsaka na lang ulit ako tatawag. O sige anak, mag-iingat ka palagi dyan ha. Napapabuntong hininga na lamang si Mang Nestor pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang anak. May kakaiba siyang nararamdaman sa anak na hindi niya maipaliwanag. Sinarili na lang niya yun para hindi na mag-alala ang asawa. Kinabukasan din, sinamahan nilang mag-asawa ang mga apo para makita ng mga ito ang kanilang ama. Kalunos-lunos ang itsura ni Manny nang makita nila ito. Butot balat na lang kasi ito. Nangilid din ang luha nito nang makita ang mga anak. Bagyan na nitong itinaas ang kanang kamay na pinapalapit ang mga anak sa kanya. Naroon naman ang pag-aatubili sa mga anak. Sige na mga apo, lapitan nyo na yung tatay niyo. Magmano kayo sa kanya. Tura ni Mang Nestor sa mga ito. Noon ay labis ang galit niya sa manugang. Hindi niya akalain na maglalaho yun ng ganun kabilis dahil sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Niyakap ni Manny ang mga anak kahit baka sa kanya ang panghihina ng katawan. Salamat, dinalaw niyo ako mga anak. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Sana mapatawad niyo ako ha. Mapatawad niyo si tatay. Muli niyang niyakap ang mga anak na walang kibo. Naiintindihan naman niya ang mga ito. Matapos makita ang mga anak, si Mang Nestor naman ang nakipag-usap sa manugang. Kumusta ka naman? Eto po, buhay pa po pero masahol pa sa patay ang kalagayan ko. Ano bang sabi ng doktor na tumitingin sa iyo? Ano ba daw ang sakit mo? Iba't ibang doktor na po ang tumingin sa akin pero isa lang po yung sinasabi nila eh. Hindi nila matukoy ang sakit ko. Ako na rin pong umayaw na bumalik sa ospital. Pakiramdam ko po kasi lalo ko nanghihina eh. Tumigil naman sa pagsasalita si Manny at naghabol ng hininga. Para itong kakapusin na ng hangin. Nahabag naman dito si Mang Nestor. Sige na. Huwag ka na magsalita. Baka mapagod ka lalo. Hayaan niyo na lang po ako. Baka ito na rin ang uling beses na makakausap ko kayo. Una po, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagkakamali kong nagawa. Hindi ko po hinihingi ang kapatawaran niyo dahil batid ko na hindi ganun kadaling makalimutan ang mga ginawa ko. Iho, pinapatawad na kita. Ipanatag mo na muna ang kalooban mo. Wala na sa akin yung ginawa mo. Gumuhit naman ang ngiti sa payak na labi ni Manny. Kahit ang malamlam nito mga mata ay nagkaroon ng buhay. Maraming salamat po. Sayang nga lang. Hindi na nagawa pang ituloy ni Manny ang nais niyang sabihin. Napabuntong hininga na lamang siya. Si Mang Nestor naman ay may biglang naalala. Sabi mo kanina hindi matukoy ng mga doktor ang sakit mo. Nasubukan niyo na bang magpatingin sa albularyo? Hindi po kasi kami naniniwala sa ganyan eh. Ito, question lang naman yung sa akin ha. Wala namang mawawala kung susubukan mo lang naman. Naiwan namang nag-iisip si Manny. Kanina pa nakali sa mga anak at benan.
Kahit papaano'y nakaramdam siya ng ibayong sigla nang makita at mayakap ang mga anak. Gusto ko pang mabuhay para sa mga anak ko. Lahat gagawin ko para gumaling lang. Simula nang dinalaw ni Mang Nestor si Manny, wala na silang naging balita pa rito. Ano kayang nangyari sa kanya? Sinunod kaya niya yung payo ko? Kahit galit ako sa kanya noon sino ba ako para ipagdamot yung pagpapatawad na hinihingi niya? Natuwa naman sa kanya ang asawa dahil mas pinili niyang magpatawad sa taong may malaking kasalanan sa kanila. Samantala, sinubukan ng pamilya ni Manny na maghanap ng magaling na albularyo. Swerte naman na may kakilalang isa nilang kapitbahay. Itinuro sila sa isang bulag na albularyo pero natatangi ang galing sa panggagamot. Kinumpirma nito na kulam ang dahilan ng pagkakasakit niya. May matinding galit daw sa kanya ang may gawa nun at malapit sa kanya ang may kagagawa nun. Sino naman kaya ang gagawa nito sa akin? Hindi kaya si... Biglang bumundol sa kanya ang matinding kaba sa naisip kung sino ang nagpakulam sa kanya. Sa isang taon na iniindang sakit ay isang araw lang nagamot ng isang albularyo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Unti-unti na rin niyang nararamdaman ang pagbabalik ng lakas ng kanyang katawan. Tama lang to sa akin. Sa laki ng atraso ko sa kanya. Nang tuluyang gumaling, pinili na rin ni Manny na dumistansya sa mga anak. Inuna na rin niya ang paghahanap ng trabaho. Kontento na rin siyang tinatanaw lang sa malayo ang mga anak. Samantala, sa bansa kung nasaan si Cheryl, inaral niyang mabuti ang libretang itim. Nais niya kasing maging biyasa sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Tuluyan na niyang binago ang pananaw sa buhay dahil sa matinding dagok na naranasan sa asawa. Wakas!